ang muling pagkikita ni Arthur at Lucas Wikes. At mukhang dito na natin masasaksihan ng matinding laban dahil magsisimula na ang pinakamahirap na misyon ni Arthur bilang adventurer. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! 2 years later, matapos sabihin ni Arthur na gusto niyang pumasok sa dungeon na hindi gumagamit ng mana, ipinakita ang isang malaking bahay na nagsisilbing resto bar ng mga adventurer. Dito sila kumakain, nag-iinuman at minsan tumatambay. Biglang sinabi ng isang adventurer sa kaibigan niya kung narinig ba nito ang usap-usapan, kung saan inis nga na sinagot ng kaibigan niya kung ang tinutukoy ba ni Kogel ay ang famous masked swordsman at ang masasabi lang niya, isa yung bullshit. Biglang may sumabat na isang adventurer sa kabilang table na napasabing apparently it's true dahil may kakilala siya na minsan nang nakasama sa iisang misyon ng famous masked swordsman. And actually sinasamahan siya ngayon ni Jasmine Flamesworth. Medyo pandak nga lang siya kaya hindi siya mahirap mapansin. Kung kaya't maangas din niyang tinanong na wikang, so anong sinabi ng kakilala mo ang patungkol sa kanya? At pangiti nga nitong sinagot na sa tingin niya ang usap-usapan na totoo. Hindi siya isang mage. Biglang napasigaw ang kausap niya na napasabing bullshit at sa mukha pa talaga niya mismo na may kasamang laway at paliwanag niya kung hindi man augmenter ang masked swordsman na yon, baka napaka-exaggerated lang talaga ng chismis sa kanya at mukhang hindi mo pa ata naririnig ang ibang kwento patungkol sa kanya na may mga rumors pa nga na nagawa niyang masolo clear ang isang buong dungeon. Talagang posible yun? Kahit nga isang B-class augmenter walang kakayahan na isolo clear ang isang low-level dungeon at ngayon gusto mo akong maniwala na kaya ng isang ordinary swordsman. Kaya napa-agree na nga dito si Kogel na mukhang ang rumors na yun ay nilagyan talaga ng maraming patak na asin, kaya medyo salty. Habang ang isa ay napapunas sa mukha niya sa daming laway na tumalsik sa kanya. At dagdag pa ni Kogel na muntik na daw niyang makalimutan na kasama pala ng nakamaskara na yon si Jasmine Flamesworth. Kaya probably tinutulungan siya sa loob ng dungeon. At sumangayon nga dito ang isa dahil mga bobo lang daw ang maniniwala sa mga ganung kwento. At malamang sa malamang, hindi naman talaga malakas ang swordsman na yon at ang chismis ay probably patungkol kay Flamesworth. At hindi sa isang pipitsuging mandirigma na nangangarap na maging swordsman. At kahit dalin pa nga dito ang swordsman na yon, handa siya kahit anumang oras. Kung saan napasigaw na siya sa waitress dahil sobrang tagal naman ng alak niya. Napaisip din itong si Kogel na hindi rin siya makapaniwala kung gaano ka-hot topic ngayon ang masked swordsman. Dahil ayon sa mga kwento, siya ay apprentice ni Jasmine Flamesworth. Kahit ngayon ay sobrang labo na. Pero ang pinaka nakakatawa sa lahat ay ang hindi lang daw siya napunta kaagad sa B-class pagkatapos ng rank exam. Ngunit recently lang nag-move up ang masked swordsman na yon into A-class rank. At kung yun ay totoo, naging A-class kaagad siya matapos ang 2 taon mula nung nagsimula ang karir niya. Realizing na napaka-imposible na mangyari yon dahil heto siya ngayon, isa pa ring borderline C-class adventurer na halos hindi na makasabay at 3 years na siyang laging pumapalpak sa exam upang makamove up ng rank. Kaya gets niya talaga kung bakit bad trip itong si Torman dahil si Torman mismo ay isang veteranong B-class adventurer after all at malamang sa malamang malaking tinik sa pride ni Torman na sobrang laki ang masked swordsman na yon. Subalit bigla na lamang may kakaibang presensya nang may nagbukas ng pintuan kaya napatitig ang lahat. Kaya nang napalingon si Kogel, bigla na lamang siyang nagulat sa kanyang nakita at pinagpapawisan dahil nakita niya ang isang pandak na may 2 espada at ito ay nakamaskara. At ito nga ay wala ng iba ang pinag-uusapan ng lahat, ang famous masked swordsman. Napangiti si Torman at binitawan ng beer na hawak niya. Kung kaya't dito'y kinuha niya ang kanyang espada na napasabing, "Speaking of the devil is here." Ang maliit na swordsman na pinag-uusapan ng lahat. Napalunok ng laway si Kogel dahil hindi siya makapaniwalang nandito sa harap nila ngayon ang masked swordsman na pinag-uusapan nila kanina lang na dahilan sa nakakabaliw na chismis. Ngunit napansin niya na gusto itong lapitan ni Torman kaya pinigilan niya ito na wikang, "Oy Torman, anong gagawin mo?" Hinarangan ni Torman si Arthur at napatanong kung nasaan ang cute mong guardian na si Flamesworth. Ngunit hindi siya pinansin ng ating bida at dinaanan lang siya. Kaya nagulat nga itong si Torman at napilitang ngumiti kahit naiinis at sinabing, "Hoy bastardo, di mo ba ako papansinin?"
Napahawak sa mukha si Torman at napahalakak sa tawa at habang hinahanda ang kanyang espada, sinabi niya na dahil ba sumikat ka ng kaunti dahil sa isang bullshit na chismis, sa tingin mo magaling ka na kaysa sa akin. Kung saan hinandaan na nga ni Torman ang kanyang espada na may naka-reinforce na mana at ang waiter naman ay napasigaw na, "Kumalma ka lang Torman, alam mo namang bawal magpataya ng mga adventurer." Pinagpatuloy ni Torman ang kanyang binabalak na atakihin si Arthur sa likod na may kasamang wind elemental affinity. Kung kaya't nagkaroon ng malakas na pagsabog kaya nagsisitakbuhan ng lahat. Napangiti si Torman, ngunit unti-unti lang itong naglaho nang na-realize na hindi pala tumama ang atake niya at napaisip kung paano siya nagmintis sa moment na yon. At heto na nga mga lods, tinitigan ni Arthur itong si Torman na may kasamang bloodlust presence kaya nagulat na parang nabigla itong si Torman ngunit mas lalo siyang nainis kung kaya't muli siyang nagpalabas ng malakas na wind elemental affinity dahil sa galit na makikitang ang lahat ng kapangyarihan na iyon ay inilagay niya lahat sa kanyang espada at nagpakawala ng mga slashes towards Arthur. Ngunit effortless lamang itong iniiwasan ng ating bida. Sinabi ni Torman na pag-iwas lang ba ang kaya mong gawin, kung saan pumasok na nga sa zone ng ating bida at nag-unleash ng napakanipis at sobrang linis na slash at dito'y makikitang sobrang nagulat ang lahat dahil ang apat na daliri ni Torman ay nagsisitalsikan papuntang sahig. Napasigaw si Torman sa sobrang sakit habang minamasdan ang mga naputol niyang daliri at inapakan ni Arthur ang kanyang espada habang si Torman ay nagpang-abot ang luha, laway at sipon sa sobrang sakit ng kanyang kamay kung saan nagulat na lamang siya sa kanyang naramdaman na parabang ang lahat ay napatigil sa napakatinding presensya ni Arthur at si Kogal naman ay pinagpapawisan na nanginginig na napatanong sa sarili kung ano bang klaseng pressure ang nararamdaman niya ngayon. Kaya habang lumuluha na napatingala itong si Torman, pinaramdam ng ating bida ang kanyang napakamapanghamak na bloodlust at napasabing, "May sasabihin ka pa ba?" Maya-maya kaagad lumapit si Kogal at nag-utos na kumuha ng ice para sa daliri ni Torman dahil kaya pa nila itong ma-reattach gamit ang kapangyarihan ng emitter habang ang ating bida ay lumapit sa front desk upang kunin ng isang sakong rasyon na may nakapangalang note. At ang babae naman ay nanginginig na napasabing, "Kunin ko na kaagad ngayon din." Pagkatapos, umalis na kaagad ang ating bida sa resto bar habang ang mga adventurer na nandoon ay kaagad pinagaling ang daliri ni Torman at si Jasmine naman ay nasa labas lang pala naghihintay kay Arthur na napasabing, "Mukhang natagalan ka ata." Sinabi ni Arthur na matagal bago nahanap ng waitress ang kanyang rasyon kaya natagalan siya. At tinanong ni Jasmine bakit may dugo ang maskara niya. Kung saan tinanggal ni Arthur ang maskara at pangiting sinabi na may kaunting insidente lang na naganap pero wala namang matinding pinsala. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nangangabayo na naglalakbay itong sina Arthur at Jasmine. Nagpahinga muna ang dalawa upang sulatan ni Arthur ang kanyang pamilya at isinulat niya na kapag nabasa ng kanyang ina at ama ang sulat na ito, probably nasa loob na siya ng dungeon. Alam niyang hindi na siya nakapagbisita this previous couple weeks at sana maghintay lang sila ng kaunting panahon. Hindi pa rin siya makapaniwala na lumipas na ang 2 taon at si Lilia ay nagkaroon na ng awakening kaya probably sobrang saya at excited ni Uncle Vincent. Subalit huwag silang hayaan na mag-hire kagad ng tutor para kay Lilia. Hayaan lamang si Lilia na magsanay sa sarili niyang paraan bago makapasok sa Cyrus Academy. Weird man kung iisipin, subalit magiging senior niya si Lilia kapag siya ay magsimula ng pumasok sa school. Anyway, siya at si Jasmine ay maayos lang naman dito. At saka, mas malakas na siya ngayon kaysa dati. At konti na lang matatalo niya na si Papa sa arm wrestling dahil kaka-breakthrough lang niya sa light orange stage. Lagi siyang tinutulungan ni Jasmine sa conditioning at tinuturo sa kanya ang mga nalalaman nito patungkol sa wind elemental magic habang tinuturuan naman niya si Jasmine ng mga blade techniques. Anyways, kagaya ng sinabi niya kanina, ito na ang huling paglalakbay niya bilang adventurer bago siya magsimulang pumasok sa eskwela sa loob ng ilang linggo. Magkita na lang tayo soon. Nagmamahal, Arthur Lewayne. Napatanong si Jasmine kung tapos na bang magsulat si Arthur at napa-oo ang ating bida at sinabi daw ng tagapangasiwa ng kwadra ay ipapadala daw niya ang sulat na ito pagdating ng mga kabayo. Sinabi ni Jasmine na sanay naman ang lahat ng kabayo ni Robin na bumalik mag-isa sa kwadra kaya wala silang dapat ipag-alala patungkol dito. Natugon naman ni Arthur, "Tama ka, dahil mas mapanganib kung maghihintay mga kabayo sa labas ng dungeon." Wika ni Jasmine na naghihintay na sa kanilang team, kaya tinanong niya kung sasama ba sa kanila si Selvi. Kaya napalingon-lingon nga itong si Arthur dahil hindi ito sasama. At sinabi niya na lagi naman silang nag-uusap na Selvi. At sa palagay niya, lumaki na ng matalino si Selvi habang tumatagal dahil palagi itong nagsisend sa kanya ng mga detailed message. Subalit ayaw pa rin itong sumama hanggat sa maging handa na siya na makita sila.
Maya-maya, nakarating na ang dalawa sa meeting place at dito'y napansin kaagad ng isang adventurer ang pagdating ng dalawa at habang pababa si Arthur may bigla siyang narinig na napasabing mukhang madadagdagan na naman tayo ng mas maraming augmenter. Nagulat na lamang ang ating bida sa kanyang nakita dahil si Lucas Wikes pala ang nagsasalita at mukhang bibigyan ata siya ng sakit sa ulo ng batang to. Sinabi ng isang adventurer na sila pala yung huling nag-sign up sa mission na to. Kaya masaya siya na makateam up ang dalawa lalo na kay Mr. Note. At hayaan siyang i-introduce ang mga kasama nila sa party at nakipag-handshake muna siya kay Arthur. Napatawa na lamang siya dahil malakas daw ang kamay ni Note kahit sa handshake. At mukhang totoo ang lahat ng rumors patungkol sa nakamaskarang swordsman. Kaya kaagad niyang ipinakilala ang kanyang sarili na siya si Reginald Bastion, A-Class Augmenter, Earth Attribute, Solid Yellow Core. At sinabi niyang mukhang kilala niyo naman siguro si Lucas Wikes na isang A-Class Conjurer, Dark Yellow Stage specializing in fire. Ipinakilala din niya si Creel Master, isang A-Class Augmenter, Water Attribute at siyang magiging tank nila. Samantalang kusa namang nagpakilala ang isa pang adventurer na makakasama nila kung saan naalala ni Arthur na siya yung isa pang candidate noon na nilagay sa B-Class. At ito nga ay si Eleha Knight, isang A-Class Conjurer, Dark Orange Stage, Single Specialization in Earth. Nagpakilala din ang isa na siya si Oliver Hembet, A-Class Conjurer, Dark Yellow Stage, at isa siyang Emitter Deviant, specializing in healing. Kaya napakomento nga sa isipan nitong si Arthur na mukhang tunog mayabang ata ang isang to. At kaagad namang nagpakilala ang isang babae na siya si Samantha Tempest, Dark Yellow Stage, isang A-Class Conjurer with single specialization in water. Kung saan bigla nga itong nasabi kay Arthur dahil marami daw siyang naririnig patungkol sa nakamaskarang swordsman. Kaya sinabi niya na ipagkakatiwala niya ang kanyang sarili kay Mr. Masked Swordsman. At ang panghuli na nagpakilala ay si Brauld Landon. Kinamayan niya si Arthur at sinabing kakarank up lang niya bilang A-Class Augmenter. Isa siyang light yellow stage with fire attribute. Wika niya na siya ang magiging leader sa araw na to at gusto sana niyang magpakilala ang dalawa. Nagpakilala si Jasmine na isa siyang AA class adventurer with light yellow stage augmenter, wind attribute, specializing with dual swords. Kaya napangiti nga itong si Brauld dahil mayroon silang AA class na madadagdag sa grupo. At dito'y nagpakilala na nga ang ating bida na siya si Note, light orange stage, A-Class Augmenter, Fire Attribute. Kaya bigla ngang napatanong itong si Samantha na wikang Fire Attribute. Ngunit ang naririnig ko, wala ka daw kahit anong elemental affinities. Sinabi ni Arthur na hindi pa niya ginagamit ang kanyang elemental affinity due to personal reason. Kaya parang na-amaze nga itong si Samantha sa sinabi ni Arthur. At si Brauld naman ay parang may napansin sa ating bida na parang dala-dala nito ang kakaibang presensya. Ngunit napangiti na lamang siya dahil may bag pala na dala ang dalawa. Kaya tinanong niya kung may dala ba itong dimensional ring kung saan napalingon-lingon ang dalawa. Napaubo si Brauld at tinawag niya si Lucas. Ngunit hindi pa siya tapos sa pagsasalita kaagad itong tumanggi at nainis na napasabing wala siyang bakante, puno lahat sa kanya. Tanungin mo si Oliver. Wika ni Oliver na nasa kanya ang gamit ni Samantha. Ngunit may biglang nag-volunteer si Eleha Knight. May bakante pa daw sa kanya. Kaya napangiti si Brauld at kaagad inabsorb ni Eleha ang mga gamit ni Arthur at Jasmine sa pamamagitan ng dimensional ring. Sinabi ni Arthur sa sarili na inakala niyang si Lucas lang ang may ganito. Ngunit kahit si Eleha ay may dimensional ring din pala. Dahil ang technology na ginamit nito ay nagmula pa sa mga sinaunang mage na siyang nagtayo rin sa lumulutang na City of Cyrus. Kaya kahit yung maliit na imbakan ay umaabot rin talaga ng libu-libong ginto ang halaga. Nagpasalamat si Arthur kay Eleha kung saan napasmile ito na parang weirdong gusto niyang piliting panatilihin ang kanyang composure kaya napatingin na lamang sila habang tumalikod papaalis si Eleha. Wika ni Brauld na mukhang handa na sila sa misyon kaya sisimulan na nilang pumasok sa dungeon. And by the way mga lads, sa arc na to, ito yung pinakamaangas at pinakamaganda para sa akin sa entire series ng manhwa. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito kaya huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!